Thank you, Mr. President. Mr. President, my dear colleagues, it was an ending not too familiar in America's highly anticipated singing competition the past 26 seasons. But for Filipino dreamer Sofronio Vasquez III, it culminates his journey of never giving up even after all the losses and rejection. His dream of being a known singer was always there. Losses did not weigh him down. Undoubtedly, Sofronio Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. At yun po ang patikim na pahayag ni Senador Jinggoy Estrada dito sa pagbisita ni Sofronio Vasquez dito sa Senate kanina. Actually, ito na po ang part 3 ng ating pag-uusapan kasi doon sa ating mga naunang video today ay napag-usapan natin itong si Senator Amy Marcos, and then nagbigay rin po ng kanyang reaksyon itong si Senator Joel Villanueva, and then ngayon naman po mga kapolitika ay itong pahayag o reaksyon ni Senador Jinggoy Estrada na kung saan isinabatas na po nila itong pagpaparangal ngayon kay Sofronio Vasquez kasi nanalo siya doon sa The Voice USA. But ating pag-uusapan po ngayon kung tayo ba ay satisfied dito sa ginagawa ng gobyerno na pagpaparangal kay Sofronio Vasquez dahil sa kanyang pagkapanalo doon sa The Voice. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So in this video po mga kapolitika ay ating pag-uusapan kung tayo ba ay satisfied dito sa mga ginagawa ng ating gobyerno kay Sofronio Vasquez na pagpaparangal kasi last week ay bumisita siya doon kay Pangulong Bongbong Marcos, and then umawit siya nitong A Million Dreams, and then yung mga iba pang awitin doon sa Malacanang, which mas maganda po yung treatment ng Malacanang sa kanya ng President Bongbong Marcos kung ikukumpara dito sa Senado na kung saan isinabi natin kanina na parang unwilling at hindi interesado yung mga tao doon sa Senado, na parang hindi sila nakikinig. Busy-busyhan lang yung mga tao doon mga kapolitika, and true enough yung mga netizen natin na nagsusubaybay dito sa ating YouTube channel ay hindi rin po natuwa, na disappoint dito sa ipinapakitang base doon sa mga larawan at sa video na kung saan ay parang tila ba abala itong mga tao at hindi nakafocus, parang wala silang naririnig kumbaga mga kapolitika na nagpe-perform sa harap nila. Except na lang po talaga doon sa mga senador or sa mga personnel na kung saan is nanonood talaga kay Sofronio Vasquez. But doon sa mga tao na tila abala at bisibisihan lang, and then kunwari may ginagawa sila, ay nakakabastos. Okay, parang hindi man lang nila na-appreciate or na-acknowledge yung presensya ni Sofronio Vasquez doon sa Senate, in other words. So mga kapolitika, ang sabi ng mga netizen ay tama lang daw na babalik na itong si Sofronio Vasquez dito sa Amerika kung ganun lang din naman na hindi sila na-recognize, kasi hindi naman ito winner lang sa pang-barangay na contest. Ito ay winner po doon sa international stage sa Amerika. So kumbaga dapat ay nagrespeto man lang sila na i-suspend muna yung ginagawa nila para naman ma-feel ni Sofronio Vasquez na na-recognize siya ng mga staff doon or ng mga tao doon sa loob ng Senate. Kasi maganda naman itong isinabatas, and then binigyan siya nung parang recognition doon itong hawak-hawak ni Sofronio Vasquez. But iba pa rin po mga kapolitika kung mismo yung mga tao doon ay attentive dito kay Sofronio Vasquez at nakatutok sa kanya, kasi ang iba parang busy sila at may ginagawa sila. So nakaka-disrespect po ito sa ating kababayan na kung saan is nanalo doon sa The Voice USA sa international stage. So yun lang po ang ating at napareact nga din yung ating mga netizen doon sa ating previous video na agree rin po sila doon sa aking opinion, at ang gusto nila ay pabalikin na lang itong si Sofronio doon sa Amerika kasi maganda pa daw yung ibang lahi ay nakaka-recognize dito sa talento ni Sofronio Vasquez kaysa dito sa kanyang mga kabayan ng iba ay hindi siya, especially dito sa Senate mga kapolitika. Okay, which yun din po ang aking sentimento at yung aking kanina aking na-observe doon sa loob ng Senate. Actually ito na po yung part 3 ng ating
pinag-uusapan ngayon itong mga ganap ni Sofronio Vasquez. So after po dito sa Senate mga kapolitika, base doon sa ating na research, ay nag-relax po itong si Sofronio Vasquez dito. Pumunta po siya sa isang wellness center para I think para rin po sa kanyang kalusugan at yung kanyang pangangatawan, yung healthy. Kumbaga kasi importante po yun, kasi paano pa pag mabar down yung kanyang katawan mga kapolitika, paano niya pa magagamit yung kanyang talento. Okay? So yun lang po yun. At ito po, idagdag po natin yung pahayag ni Senador Jinggoy Estrada dito kay Sofronio Vasquez. Yung pagkilala sa kanya, of course, bilang winner doon sa The Voice USA. Exemplified the indomitable Filipino spirit. All it took was patience and holding on to that dream. And now is his time. Sofronio Vasquez III, the 32-year-old singer from Osamis City, Misamis Occidental, became the very first Filipino and Asian to join the iconic winners list after bagging the grand title on The Voice USA Season 26 following the December 10, 2024 finale. His soulful voice had not only won the competition, it had captivated and inspired the hearts of millions with every note he sung with hope and prayer that finally his persistence, hard work, and indomitable spirit will pay off. Dubbed the Filipino Phenom, Sofronio also wowed the judges after getting an instant 4-chair turn during the blind auditions. Mantakin po ninyo, ilang segundo pa lang ang nakalipas sa pagkanta niya ng audition piece, lahat ng internationally celebrated judges ng The Voice USA ay gustong i-mentor siya sa kompetisyon. Hindi ba talagang kahanga-hanga na sa unang bahagi pa lang ng kompetisyon ay naipamalas na niya ang talento ng Pinoy sa pagkanta? During his The Voice journey, he delivered a string of dramatic song renditions battle after battle. Ang natamong tagumpay na ito ni Sofronio ay isa namang patunay na kayang-kaya natin mga Pilipino na angkinin ang pangdaigdigang entablado. Ang kanyang tagumpay ay isang patunay ng mga pangarap ay maaaring makamit kung pagsusumikapan natin ito at naniniwala tayo sa ating kakayahan. And I sincerely hope that this remarkable achievement by our kababayan serves as a powerful inspiration for many others to chase their dreams and proudly showcase the unique Filipino spirit globally. The Philippine Senate and the entire Filipino nation are truly proud of his achievements. Thank you, Mr. President. At yun po ang kabuuan ng pahayag ni Senador Jinggoy Estrada, yung pagsasabatas nila dito sa pagkilala kay Sofronio Vasquez bilang winner ng The Voice USA, na kung saan is nagbigay ng karangalan sa ating bansa. So hanga po itong mga senador dito sa pagsisikap at yung determinasyon ni Sofronio Vasquez na hindi siya sumuko sa hamon ng buhay sa kabila ng mga ups and downs na nangyari sa kanya bago niya nakamit yung tagumpay at paging champion doon sa nasabing singing contest. So nawa po ito ay maging silbi na kung saan ay inspirasyon para sa ating mga Pinoy doon sa mga nangangarap sa buhay. At ang aking maging opinion naman, kung ako ay satisfied dito sa ipinakitang pag-recognize ng Senado kay Sofronio Vasquez, ako po ay hindi satisfied. Kasi unang-una mga kapolitika, yung personnel doon ay tila hindi naman nakikinig dito kay Sofronio Vasquez at hindi rin nag-utos ang Senate President na itigil mo na yung ginagawa at makinig tayo sa ating world champion. So dapat ay nagkaroon na lang po ng initiative itong Senate President na yun ang dapat na gawin. At wala rin pong binigay na kahit anong cash incentives dito kay Sofronio Vasquez. Yung mga common nga na mga singer pag sila ay kumakanta sa mga celebration, binibigyan nga yan ng bayad. Ito pa kaya si Sofronio Vasquez na isang world champion. So nakaka-disappoint lang po. Ano ang inyong maging reaction dito mga kapolitika? Kayo ba ay satisfied sa ginawa ng Senado? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.